Isang pagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion. At ngayong araw po is pagpapatuloy po natin ang ating series patungkol po sa leading by example in the family. So, pangatlong araw na po natin ngayon at ang kalaki po ng mga topic, ang series po natin. Una po natin tinapik po nun is visionary model. Pangalawa po, faithful disciple. At ngayong araw naman po is person with integrity. Ito po yung tao na meron pong integridad po. So, para naman po sa ating scripture po, ito po yung matatagpuan sa Philippians chapter 4, verse 19. At ito po ang sabi sa English po. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. At ito naman po ang sabi po sa Tagalog, ang mga bagay na iyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita, sa akin ang mga bagay na ito, ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sasa inyo. So sabi po dito, yung mga bagay daw po is na mga natutunan natin or tinanggap or kaya narinig, nakita po natin sa ating Panginoon Diyos, ay dapat daw po natin gawin po palagi yun para po yung kapayapaan po ay yung kapayapaan po ng ating Panginoon Diyos po is mapunta po sa atin. So tayo naman po dumako po sa ating katuruan po. Una, it is the leadership style of Jesus. So being sa pagiging leadership daw po, ito daw po yung style po ng ating Panginoon Diyos. Kasi before po ang ating Panginoon Diyos po, nung time niya po is, He is the greatest leadership po, nanyamuno po dito po sa mundong ibabaw po. Pinadala po siya ng ating Panginoong Diyos, nagkatawan tao po siya, namuhay po dito siya bilang isang tao. Then, ni-leadership niya po yung buong nation. Then, He sacrificed His life para po dun sa mga sins na nagawa po natin para po maging malinis po tayo sa kapata ng ating amang Diyos po. So, yun daw po yung style po ng ating Panginoon Diyos. So, dito po, sinasabi po dito na we need to implement po on how be a good leadership like Jesus po. So, we need to, kailangan po natin yung style na po yun. Kailangan po natin mahabit po yung style po ng ating Panginoon Diyos para mag-isang leadership po at mamuno po tayo dito man po sa mundo or kaya sa mga small disciple po na nagtitipon-tipon upang i-praise or ang mag-glorify pa rin po ang ating Panginoong Diyos. So, pangalawang katuruan naman po, it happens through powerful testimony. So, pag sinabi po nating testimony, ito po yung pag-testify po natin sa ating Panginoong Diyos sa lahat po ng ginawa niya po ng kabaitan, ng kung paano niya po tayo minsan naligtas. Yun po yung sinasabi ng dating testimony. So, ang pagkakaroon po ng testimony po is sobrang powerful po niyan para po sa ating Panginoon Diyos kasi dito po is gino-glorify po natin yung ating Panginoon Diyos, lahat po ng ginawa po sa atin na ating Panginoon Diyos, kung paano niya po tayo nabago sa pamagitan po ng mga salita niya po, kung paano niya po tayo pinagalaw or paano niya tayo ginalaw bilang isang Kristiyano po or bilang isang anak niya po para maglingkod po tayo sa ating Panginoon Diyos. Then, i-testimony po lahat po ng mga kabutihan pong ginawa ng ating Panginoon Diyos po sa ating buhay. So, pangatlong katuruan naman po, it shapes the life of the next generation. So, sinasabi po dito, sinishape na daw po ng ating Panginoon Diyos yung susunod po ng mga buhay or sa susunod po ng mga generation po kung paano po sila magiging isang Kristiyano po in the future po or in the generation. Kasi as time goes by po, naniniwala po ako na nagpaplano po yung ating Panginoon Diyos po para po sa mga anak niya po kung ano po yung dapat po natin gawin or ano po ba dapat need natin i-act in the next generation po. So yun lamang po para sa araw na to. Maraming salamat po sa pakikinig and see you ulit bukas para po sa ating daily devotion.